I am Tiffany Claire M. Javier from BSN 1Y3M1B. This video's objective is to do bed bath, oral care, back massage, and shampooing to the patient properly, appropriately, and safely. So first, I'm going to review the chart for any limitations in physical activity. Next, I'm going to prepare all the equipments. The equipments are basin with water and soap. Next is a wet towel, a dry towel, and a towel for the patient. And also, alcohol for hand hygiene. So next, I'm going to perform hand hygiene using alcohol. Next, I'm going to explain the procedure to the patient and also identify the patient. So, good morning, ma'am. I am Tiffany Claire. I'm a your nurse from today. So, can I ask po, what's your name? Kim Fernandez, Birth date? 7/9/2009. Okay, ma'am. Thank you. Can I check your ID band for verification? Okay, ma'am. Thank you. So, for today po, ang gagawin po natin sa inyo ay bed bath, shampooing, oral care, tsaka po back massage. Okay lang po ba? Okay, so first mag-i-start po tayo sa bed bath. Before we start po, I'm going to provide you privacy by closing the curtains and also closing the door. Next, I'm going to place the towel or blanket po para di kayo mabasa. Excuse lang po. Ay, tanggalin ko lang. Next po, okay lang po bang tanggalin yung clothes nyo, ma'am? Okay po. Since nakita po natin hindi pumayag ang patient, proceed na po tayo sa pag-wash ng face, ears, and neck po niya. So, before we start, patanggalin ko lang po yung glasses niya, ma'am. So, start po tayo sa face. Then sa neck po. Next sa ears. And after po nun, punasan po natin ang patient ng dry towel. Next po is yung arms naman po. So, lipat po natin yung towel sa baba ng arm ng patient para di po mabasa ang kanyang bed. Pataas po ng kamay niyo, ma'am. Okay po. Same procedure lang po sa kanina. Then after wet towel, dry towel na po. And let's assume po na nagawa na po natin sa kabila. Next po is the leg part po. Tagalin ko lang po. Taas ko lang po yung pajama niya, ma'am. Since di po siya mataas totally, ditong part na lang po. Lagay ko lang po ito sa ilalim para di mabasa. First po ulit, wet towel. After po ng wet towel, dry towel. And let's assume din po na nagawa ito sa kabila. Next po is yung wash the chest, abdomen, and perineal part. Tanungin po natin ang patient kung okay lang po siyang i-wash. So, ma'am, okay lang po bang i-wash ang chest, abdomen, at saka perineal part niya?
Okay, as we can see, hindi po pumayag ang patient natin. So, we're done po sa bed bath. Let's proceed po sa shampooing. So, now let's proceed to the shampooing to the patient. First, I'm going to place the towel under the patient's head. Excuse lang po. Next, I'm going to put shampoo. The shampoo tray and drainage po. Pero since wala po tayo shampoo tray and drainage, gagamit na lang po tayo ng timba. Next po, magpuput po tayo ng towel sa eye ng patient para di po siya mabasa. Excuse lang po. Lagay ko lang po yung towel sa mata niya. Next, proceed na po tayo sa pag-wet ng hair ng patient. Next, mag-put na po tayo ng shampoo sa buhok ni patient para ma-wash. After mag-put po na shampoo, i-wash na po natin ulit ang hair. After po nun, tanggalin po natin ang towel sa eyes ng patient. And after that, kunin po yung towel sa baba ng head ng patient para gamitin po sa pag-dry ng buhok. Sige po, ma'am, iba po. And pag nakita na po natin dry, okay na po yan. Thank you. So, let's proceed po sa oral care. As we can see, naka-sitting position na po ang patient. Next po, we need to gather our equipments. Equipments po ay glass with water, toothpaste, toothbrush, towel, and basin po. So, first po, gagawin po natin, ipagmumove po natin ang patient natin ng water. Si po. Spit po dito. Next po, bigyan na po natin ng toothpaste yung toothbrush. And next, ibabrush na po natin ang teeth ng patient. So, ma'am, can you say po? Brush ko lang po yung teeth niya. Can you show me your teeth po? Yung tongue po. So, important part po yung pag-brush ng tongue para maiwasan po yung bad breath. Next po, we need to floss the patient's teeth po. Para po if meron pong tirang food, matanggal po natin. Since wala po tayong pang floss, assume na lang po na nagawa natin. After doing that po, ipagmumove po natin ulit ang patient para matanggal po yung dumi na nakuha from sa toothbrush and floss. After that po, let's dry the mouth of the patient using the towel po. And that is all po. Thank you. So, let's proceed po sa back massage. First, we need to position the patient in a lateral position po. So, ma'am, ipo-position ko po kayo pa side. After that, i-cover po natin ang patient with a blanket. And i-expose po natin ang back area ng patient since yun lang po ang may mamassage. Yan po. Before we proceed po sa massaging, mag-perform muna po tayo ng hand hygiene using alcohol. After hand hygiene, pwede na po tayo maglagay ng lotion sa kamay.
After that po, expose po natin ang back area ng patient. Pero since nakausap ko po yung patient kanina, ayaw niya pong expose ang back niya. I-assume na lang po natin na na-expose natin. So after exposing the back po, let's proceed po sa massaging. Ang pagmamassage po sa back ng patient ay nakaka-help po sa circulation ng blood niya. After massaging po, ibaba na po natin ang clothes ng patient. After po mababa, ibalik po ang cover and i-position po siya ulit sa comfortable position. And that's it po. Thank you.